Diba? Lakas ng loob ko. Kahit naiiyan ako sa loob-loob ko. Tapos sabi ko, hindi maging committed ako na talaga dapat every week nagpo-post ako. So, kebera. Hi friends! So welcome to another video of our Catch Reality episode. Ito na tayo. Yan. So actually this is a special episode kasi we're not in Casa Pero today, but we're here in Home Coffee in Baguio. Home here for vacations. 2 days, 2 nights lang with my parents. So naisipan ko na, what if dito ko pa i-shoot yung second episode. Yan. So, lalakasan ko yung loob ko. Wala naman actually malaki yung place. Pero yung dito sa spot ko kasi malapit ako sa pintuan. Tapos hindi naman siya ganun pinupaupuan. Wala naman masyadong tao dito. Ang puno ko sa baba. Conscious ako sa buong. Sa kimpi na naman siya. Anyway, ayun. If you see naman yung title ng ating Catch Reality vlog ngayon, or episode, so we'll talk about how to achieve by genuine happiness. Napili ko siya sa topic na pag-usapan natin today kasi actually I'm genuinely happy na kasama ko yung parents ko ngayon dito sa Baguio. Actually sobrang pahirapan pero parang hindi kasi namin to baga, it's not our typical bonding na sa malayo, ganyan. And I understand naman kung bakit. Yan, and pero buti na lang push to. And actually this is our first time na umalis ng malayo. So yan, and kahit may mga aberya or struggle basta ganun, I can still see na I'm genuinely happy sa experience na to. Goal ko din siya this year, so na-achieve naman na siya. So yeah, check na natin yun. Pero same question, what are the things that made me happy lately? Ano ba yung diba? Prepared ako dito, joke lang. Yeah, so ano ba yung mga happiness natin? Happy ako na ano nga ba? Ano na patanong? Ano ba? Happy ako na despite na nag-change ako ng career, I'm okay. Everyday dahil kinakaya naman. Well, actually, once na lumabas pala tong wait lang. Actually, kapag lumabas na tong episode na to, nag-start na yung application or tapos na yung application ko, ito, sasabihin ko sa next episode kung nakapasa ako dun sa application na yun. Actually, ano yun a few of my closest friends know lang na nag-apply ako doon. And hindi ko siya plano this year, wala siya sa goals ko, pero I'm always open for God's plan, of course. Yun naman talaga yun, pinaka-root nun. We'll see kung para sa akin talaga yun. Sasabihin ko siya sa next episode. So yun. So yun, sa mga happy sa akin recently kasi kanina lang siya nag-email sa akin kasi nung first application or first first set ng interview nila, hindi ako nakatanggap ng invitation. So ngayon, nagulat ako na. Today talaga ako, kailan ko ito record. Today is January 18. Ayan. So, nagulat ako, lumabas siya. Ayun na, bigyan ako ng email. So yun. Aside from that, happy ako na okay kami ni partner, siyempre. So far, we're really okay. And, ano pa ba? Recent happenings. Masaya ako na tuloy-tuloy yung business. May mga orders, may kita, yes. And masaya ako sa ginagawa ko na nagluluto, ganyan. I'm a pasta lover, kaya masaya ako na sinaserve ko din yung favorite or yung hilig ko sa ibang tao na hilig din yung pasta, diba? Yun. So yun, hindi mo nagpapasaya sa akin recently. For sure, meron pa akong mga dinabanggit. Masaya ako na kasama ko yung mga friends ko, nakakasama ko sila. Masaya ako na nakakabanding ko sila. I have the luxury of time. Masaya din ako na
meet ko na nakabanding ko ulit yung dati kong boss, yung manager ko na natulungan ko siya sa pag-shoot sa vlog niya sa work, ganyan. So masaya ako doon. Ayun. So ano nga ba yung what makes people happy? Check natin sa Facebook. Yan. Ba't nga ba masaya ang mga tao? Ano ba ang mga recent happiness? Ano ba yung mga recent reasons bakit sila happy? So, type natin. Diba? Ayan, meron ditong post, from Sister of Lavendina. If you're asked my aunt today, her answer is simple. Time with her mama. Okay. Yeah. As a daughter, you reach a certain age where happiness isn't about big achievements or grand plans anymore. It becomes the quiet moments, the chance to date your mom again, to give her the things she wants without her asking, to sit beside her during meals, laugh at old stories, and listen to the same memories told 100 times, but still smile like it's the first time. Okay. For my aunt, this is happiness now. Having her mom beside her, holding her arm while they walk, sharing food, sharing life, sharing the kind of love that only a mother and daughter truly understand. These little moments, they are the ones we'll treasure forever. And we are blessed to witness it. Nakaka-touch kasi sa mga ganitong age, diba, parang hindi na talaga happiness yung mga material things or grand achievements. So, makasama lang nila yung loved ones nila sa mga certain days or certain pagkakataon, yan, na makasama nila, masaya na sila doon. Kahit quiet moments or yun nga, kumain na sila sa labas, diba? Yan, nakapagbigay siya ng saya. So, tignan naman natin sa TikTok. For sure, sa TikTok, madami ito. So, post to ng isang content creator or basta account dito sa TikTok. Tapos, parang rin-post niya yung post ni Cara David. Ito siya. Ang dali palang maging masaya kapag grateful ka. Kapag marunong kang magpasalamat sa mga ibinigay sa'yo. Kasi kapag ang sukatan ng kaligayahan mo ay nakabase sa pera, nakabase sa material things, hindi ka ever magiging masaya. Palagi kang maghahanap at maghahanap ng higit pa. Pero kung ang basihan mo ng kaligayahan ay pamilya, pagmamahal, pakikipagkapwa, pagkakaibigan, madaling magpasalamat kahit sa maliliit na bagay. The fact that I am breathing, the fact that I was able to wake up today, the fact that I have work, the fact that I am able to use my work as an instrument of compassion para makatulong sa iba. I think that's the best gift, diba? At laging tandaan, magdasal, magpasalamat at magmalasakit. Which is true, diba, friends? I always hear this na genuine happiness comes from the people you love, comes from the simple things na na-experience mo every day. Kanina nag-iisip ako ano ba yung mga reason na nagpasaya sa akin. Actually, kung titingnan lang natin sa sa araw na to, madaming bagay eh. Kumbaga, nakagising tayong maaga, kapagsimba, today is Sunday. Yan, nakapagsimba kami, kompleto kami family. So, maraming bagay talaga na pwedeng makapagpasaya sa atin. Despite of all the challenges, despite of all the difficulties in life, diba? Kasabi nga ni Carla David, diba? You're truly grateful. Nakikita mo talaga agad yung reasons kung bakit masaya or ano dapat yung magpapasaya sa iyo. Kayo friends, alam ko for sure marami din sa inyo recent happenings na nakapagpasaya sa inyo. You can comment down or you can comment below para mabasa din ang iba. So baka yung iba na hindi lang siya nakikita kasi syempre hindi naman natin maiwasan na may mga pinagdadaanan tayo, diba? Pero, kaya yung mga pinagdadaanan natin yun, na-cover up na yung eyes natin, yung mind natin, para makita ano ba yung mga pwedeng makapagpasaya sa atin. Or makapagpa-grateful sa atin, diba? Pero it's normal, of course. Pero yun nga, pag nag-post kayo dyan, pag nag-comment kayo dyan,
ma-remind din yung iba na ibang tao na makapanood ng video na to na ito yung mga bagay na pwedeng makapagpasaya sa kanila or makapagpasaya pa na talaga sa kanila. Ayun. Thank you, Miss Cara David, at sa nag-post or repost ng kanyang video. Let's look for quotes about genuine happiness. Sabi dito to, recent lang, 13 seconds ago. Sabi ng account ni Pellegrino, "Good morning and happy Sunday. The real source of happiness isn't found in material accumulation, but in meaningful experiences and deep relationships." Have a great Sunday or have a great day. Totoo naman to. Totoo naman. Katulad lang, parang simula kanina, diba, hanggang itong part na to, parehas lang naman silang sinasabi. It's about experiences and deep relationships talaga. With your loved ones or with someone na nakakasama mo palagi, diba? Pero, aside from this or apart from this, no, I don't want to invalidate naman din yung mga tao na naging masaya sa mga material things. Kasi, possible na they own it or they have it kasi pinaghirapan nila yun. Kumbaga, yun yung naging silbing reward nila sa sarili nila. Whether it's cheap things or mura lang affordable na bagay or luxury items, diba? You don't need to invalidate them. Kasi for sure, pinaghirapan nila yun and they really work hard for it. Kaya inalaw din nila yun na makuha din nila yun or ma-receive nila yun. Malay mo, iba talaga lifetime goal or lifetime dream din pala magkaroon ng luxury item na yun, diba? And dahil sa pagsumikap niya, sa mga sacrifices, diba, nakuha niya yun. Kaya it's also a source of genuine happiness, diba? Of course, too much having those things are, ibang usapan naman na yun. So, check naman natin kung ano ba yung mga advice for those who are still looking for genuine happiness. Kasi, alam natin, there are certain things talaga nakapagpa-smile sa atin, nakapagpasaya sa atin. Pero there are people pa din na until now, hindi natin alam kung anong reason bakit hindi pa din nila nakikita or nalalaman or nakikita or nahanap kung ano ba yung makapagbigay sa kanila ng genuine happiness. That's okay, no? Kung hindi nyo pa nakikita talaga or hindi nyo pa na-feel yung genuine happiness, that's okay. I don't think we can validate that. We have different experiences or experiences in life. Kaya, tingin tayo ng advice. Yeah. Tingnan natin to. From Monk Notion. I used to believe that if I treated people with kindness, they'd return it. But life taught me otherwise. People will be who they are, believe what they want. People will be who they are, believe what they want, and act however they choose, regardless of how it affects you. At the end of the day, actions speak the loudest, and words often mean the least. Nagets niyo ba yun? Ako parang kailangan ko siya ulit basahin. People will be who they are, believe what they want, and act however they choose, regardless of how it affects you. Okay, so technically, based sa pagkakaintindi ko, no, despite of kumbaga, kung ano yung pinaniniwalaan mo at ginagawa mo yun ay magiging ikaw. Kaya parang sinabi niya doon sa una, I used to believe that if I treated people with kindness, they'd return it. So, technically, kung you tend to show kindness to every people, it doesn't mean na they need to be kind to you. Pero, you can guarantee to yourself that you're a kind person, diba? Tama ba? It doesn't make sense ba? Yan. So, anong connect naman nun sa advice for genuine happiness? So, technically, sa pagkakaintindi ko, if you're still looking for genuine happiness, maybe this is the time na hindi mo siya hanapin or tingnan sa paligid mo. Bagkus sa mismo kung ano yung ginagawa. Parang kumbaga, I think it's about appreciation or appreciating what you are doing for yourself. Diba? And not just for other people. So,
it's a good lesson na you can also be happy if you'll focus on appreciating or being grateful on what you are doing. Kasi sometimes, babalik din tayo sa topic natin last week about insecurity. Na kapag na-insecure tayo, mas lagi natin nakikita kasi yung di natin kayang gawin at kayang gawin ng ibang tao. Pero, in other way around, to feel or to find that happiness or genuine happiness, we really need to look in ourselves. Kumbaga, focus tayo sa sarili natin. Kung paano natin i-improve sa sarili natin. Ano talaga yung gusto natin gawin, diba? Yes, yung mga gusto natin gawin might be an influence from other people. Pero, it's still, ikaw pa din yung magde-decide. Ano ba talaga yung gusto mong gawin? And focus ka doon kung ano ba yung gusto mong gawin, diba? And gawin mo yun. I know na hindi yun madali. Kasi there are people na may mga gustong gawin pero they have lack of resources or lack of confidence para gawin yun, diba? And it takes time. So, yeah. Thank you, Monk Nature. So, now naman, check naman natin ano ba sinabi ni Lord about genuine happiness. So, found a Bible verse from Romans 15 verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. So I think this verse is perfect for those people na still looking for genuine happiness. Of course, it's always easier said than done. Pero at the end of the day, we need to pray. We need to ask for God's blessings, guidance, and inspiration. So, parang ngayon ko na din naisip din na nalalaman din pala or na-feel din pala yung genuine happiness if we're praying for it. Diba? Kasi yun nga, I think nasabi ko dito last time na or dun sa goal setting na video ko na mahirap makita ang isang bagay kapag mata lang natin yung ginagamit natin. If we want to see it deeply, we need to pray and use our heart. And I think mag-work lang siya if we're really praying kay Lord na buksan yung puso natin, diba? And ganun din yung sinasabi dito. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Maybe yung iba sa atin, nakita na talaga or alam naman talaga kung ano yung genuine happiness, diba? Pero because of our experiences or maybe because of our struggles, kaya nahirapan tayong maramdaman yan or makita yun. But through God, through prayers, through believing, through our faith, diba? Through our faith, He will be the one to give us that through the Holy Spirit. Yung hope na pag-asa, ganyan. So, I think that's it. So, tama yun. Diba? Ako, pag nagdasal ako, share ko lang. Like yung pinagdasal ko din na sana bigyan ako ni Lord ng enough strength para mag-blaze or mag-flame or mas tumindi pa yung faith ko sa Kanya. Kasi I'll just rely on myself sa ginagawa ko. Ganyan. Parang hirap ko siyang panghawakan. Pero it will ask prayer or it will ask God na paliyabin niya yung pananampalataya natin, diba? Or paano man yung pinaniniwala natin. Siya yung magpupunan nun para mas lumakas. I hope meron kayo natutunan, and siguro last thoughts na lang, no? My personal thoughts about achieving genuine happiness. Madami naman tayong reasons to be happy. Marami talaga. Really, hindi siya nabibilang. Pero ako, naniniwala ako na we can achieve genuine happiness through choosing to be happy.
or we can achieve genuine happiness by our choices. Ayun. Hindi nyo natutunan to kasi yung mga choices na yun, it is powered by action. And like for example, sa nangyari sa akin, yung pag-change ko nga din ng career, masaya ako na nagawa ko yung gusto ko. And hindi ko yun ma-feel or ma-achieve kung hindi ako kumilos, diba? Kung hindi ko yun pinili. Don't get me wrong, masaya ako sa mga experience ko before. Sobrang masaya ko. Dahil na kapag may goal ako before na na-achieve ko in relation sa work or sa dati ko pang mga ginagawa or experiences, hindi lang naman sa career. Pero for this example, no? Ayun, parang kumbaga na-feel ko yung genuine happiness because of my choices. Ayun, finish ko na or talagang in-encourage ko si mami na magpunta kami here para ma-experience namin to. Although hirap din kasi sa sitwasyon na dati. Pero I can see na habang nakikita kay mami ko na nag-grocery or namimili sa palengke, natatawa siya ng mura ng gulay dito sa Baguio. Nakakatawa na parang it's hindi siya nababayaran ng kung ano man. Alam mo yun, yung ganong feeling. And before then, nung nag-serve pa ako or active pa ako sa Kalasyon Ministry namin, I can really feel the joy by serving yung mga co-group or mga nasasoko pa namin ng mga kabataan kapag nag-outreach program kami, or also kapag nakakasalamuha ko din yung mga elders namin, nakakatawa, nakakagalak sa puso. Especially kapag they are sharing with us yung mga experiences nila in life, pag may mga seminars, sila yung mga nag-talk sa amin, nakakatawa ng puso. Ayun. And siguro before na lang, no, last na lang, kasi lagi ito naririnig, diba? Money can't buy happiness. Ako, I'm a firm believer na hindi talaga nabibili ng pera ang kaligayahan. Pero, what we earn, regardless kung pera man yan or bagay, it can be a tool for us to achieve that genuine happiness. Gets nyo ba yun? Gets nyo ba yun? So, in reality, hindi tayo makakapag-travel, hindi natin magagala yung parents natin, or hindi tayo makakapunta sa mga gusto natin puntahan, hindi natin ma-experience yung mga bagay na pinapangarap nating ma-experience with our loved ones, diba? Kung hindi naman talaga tayo gagastos or walang kapalit na pera, diba? Pero, that pera is just a tool, or just that money is just a tool para makamdaman mo talaga yung genuine happiness na yun, na makasama mo yung parents mo, makasama mo or makasama mo yung loved ones mo, or magawa mo yung bagay na yun na ikaw mag-isa, diba? Yun. Ay, isa pa pala, siguro before ako mag-end, hindi ko ito makakalimutan. Kasi meron akong favorite spot lagi sa Manila. Yung alam niyo yung Binondo Intramuros Bridge, yung ngayon na Makati Esplanade, yung madami kainan doon. Kasi before wala pa masyadong kainan doon, or di pa talaga yung ginagawa. Tapos, mahal ko talaga ang photography. Gusto ko talagang matuto mag-video or mag-picture ganyan ng professional. And maganda kasi siya picture na, diba, yung sa mid-range. Tapos, may lumapit sa aking mga bata. Kasi siguro that time, until now naman, sikat yung mga, yung mga vloggers na naghahanap lang ng mga random people sa streets, tapos pipicture ka nila. So, may mga lumapit sa aking mga bata na, kuya, vlogger ka ba? Picturean mo na lang kami, ganyan. Tapos tag mo kami pag pinost mo or send mo sa akin. Ganyan. Hindi naman ako gano'n, diba? Pero natuwa ako na experience ko. Tapos, iba yung feeling. Iba yung feeling na nagawa. Siyempre, sabihin na natin, involved din naman ng pera kasi hindi ko naman nabibili yung camera ko. Hindi ko naman siya magagawa kung wala akong camera. Hindi ko naman nabibili yung camera kung wala akong pera, diba? So, it's just a tool. So, pero hindi mo talaga mabibili yung kaligayahan gamit ang pera. It's just a tool. I hope it makes sense. Baka may mga philosopher dyan. Anyway, ayun. So, yun. Sobrang
ang sarap sa feeling nun. Parang doon ko na-realize na, oo nga, ito talaga yung gusto kong gawin. Mag-content. Hindi lang mag-photography, mag-content talaga. Travel, tapos mag-content. And to meet people. To bond with people, to communicate with people, to be with people. Yun talaga ang gusto ko. Kaya I'm in the service industry din, kahit kumbaga or communication, kahit sa sales, diba? Kaya yun yung tinahawa. I'm a graduate of marketing, so yun talaga yung gusto ko. To be with people and to interact with them, ganyan, to do stuff with them. So, yun. So that's it, friends. So hopefully sa simple conversation natin ito and sa pag-search natin sa social media, may natutunan tayo. At kayo ba, ano ba yung mga sa tingin niyo yung source of genuine happiness niyo? You can share it below sa comment section. And let's talk about it. Sa next episode, and yun nga pala, kung may mga suggestion pala kayo sa next episode, ay suggestion na topic, so for next episode, sana comment lang kayo. Gagawin natin yan. Ayun, so kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel, please subscribe para mag-grow a small content creator with a big dream and looking forward and hoping na lumawak pa yung reach natin. Para madami tayong makasalamuhang tao and matutunan tayo sa kanila. Ayun lang, and hope to see you again on my next vlog or episode. This is friends. See ya.